trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin at patuloy na pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas, sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, tulad ng iba, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tangloy ko'y poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah! Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagogang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayong narito sa ating dambana, sa mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya, at sa mga nakikinig sa mga buhay na trumpa ng ating mga barangay chapels. Yan. Kahapon po ay ibinahagi ng ating kura-paroko sa kanyang homilya na ang Panginoong Hesus ay bumalik sa kanyang bayan at hindi makapaniwala, hindi matanggap ng mga kanyang mga kababayan ng mga nakikinig sa kanya yung kanyang pangangaral. Kaya doon sa katapusan
Ang sabi ay parang nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas. So palabas noong bayan niya, Nazaret, sa taluktok ng burol na kinatatayo ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. At sa pasimula naman po ng ating mabuting balita sa araw na ito, nagpunta si Jesus sa Capernaum. Ito yung tinatawag na second home of Jesus. At natatandaan ko po noong mag-pilgrimage retreat kami, mga paring OSJ, ay napuntahan namin yung kanyang bahay na tinirhan doon sa Capernaum. At yun ay tinayuan ng isang simbahan, at doon sa simbahang iyon nasa ilalim, matatanaw mo, kasi grills lang, matatanaw mo yung kanyang tirahan nung siya ay nangangaral. At ito po, kahapon, simulan nating basahin yung Ebanghelyo ni San Lucas, at ito yung tinatawag sa version ni San Lucas ay simula nung tinatawag na public ministry of Jesus. At sa araw na ito, sa tagpong ito ng ating mabuting balita, habang siya'y nangangaral doon sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, ay nakatagpo niya ang isang taong inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sa translation po sa wikang Ingles, ang sabi noong tao, noong lalaking inaalihan ng demonyo, "Leave us alone. What do you want of us, Jesus of Nazareth? Leave us alone." What made Satan turn from being an angel of God to that of being a fallen angel? It was his wanting to exist all by himself, absolute as God is absolute. He could not admit that he needed anybody, especially someone who must be above him, someone with whom he had to be accountable to. He was selfish and proud. At ito po yung itinuturo sa atin. Ito ang nagliligaw sa atin kapag tayo ay nagpaninlang sa demonyo. Leave us alone. At hindi mo sabi, anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Doon po sa isang taon kong pagka-assign doon sa Daiso Parañaque, sa San Antonio de Padua, ay ang nakasama ko doong parish priest ay siya yung official exorcist ng Daiso Parañaque. Kaya nagkaroon ako ng idea kung sabi nga ay apprentice niya ako. At ganito rin po yung unang command. Anong ginawa ni Jesus doon sa nag-iingay, lalaking inaalihan ng masamang espiritu? Anong kanyang unang command? Be quiet. Tumahimik ka. Sapagkat ang demonyo ay napakatuso. Maaring alam niya kung ano yung sikreto mo. At ito'y, sabi nung aking parish priest, ito'y nangyayari. Maaring mag-squeal yung demonyo. Kontrahin ka. Kaya, ang unang utos ay tumahimik ka. Lumayas ka.
Sa tagpo pong ito, pwede namang sumbatan ng Panginoong Hesus sapagkat siya'y mabuti, siya'y makapangyarihan, pwede naman niya sumbatan yung lalaking iyon. Dahil sa kanilang kultura ay laging nakakabit yung karamdaman, lalo tigit itong inaalihan siya ng demonyo na masamang espiritu, lagi itong nakakabit dun sa pagiging makasalanan. Hindi man siya o yung kanyang angkan. Pwede siyang sumbatan ng Panginoong Hesus, pero hindi po. Hindi ginawa iyon ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang nangibabaw sa Panginoong Hesus ay ang kanyang likas na kabutihan at pagkamawain. What Jesus saw in that possessed man was not his sinfulness, not his unclean living, not his questionable past life. At ano ang nakita? Ano ang nakita ng Panginoong Hesus sa lalaking inaalihan ng masamang espiritu? Isang taong nangangailangan ng tulong. Isang taong nangangailangang mapagaling. Isang kaluluwang pwedeng iligtas sa pang-aalipin ng kasamaan at ni Satanas. At yun nga po ang nangyari, sa utos na iyon ng Panginoong Hesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Kabaligtaran, noong kahapon, kung pinagnilayan nating mabuti, yung mabuting balita, hindi siya tinanggap, hindi siya paniwalaan doon sa kanyang bayan, pero heto ngayon, sa Capernaum, sa pagsisimula nga, ng kanyang tiyatag na public ministry, anong nakita ng mga tao? Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa. Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pero hindi lamang naman dahil tayo'y nakakaranas sa ating buhay ng mga kagilagilalas na pangyayari o ng magagandang pangyayari, saka tayo maniniwala sa Diyos. Isang halimbawa po, itong patuloy natin pinagdadaan ng pandemyang ito. Marami nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit sa karamihang ginawa niyang kababalaghan na ating matatagpuan sa Biblia, pwede namang sa isang iglap, sa isang kumpas, ay matapos ang pandemyang ating pinagdaraanan. Kaya sa kabila nito, maraming tao ang nahihirapan, sumusuko, at nawawalan ng pag-asa. At nawa po sa bawat na araw ng ating buhay na patuloy tayong lumalaban, umiiwas na huwag madapuan ng virus na ito, naway tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus dun sa lalaking inaalihan ng masamang espiritu, be quiet. Naway makapaglaan tayo ng ilang sandali ng katahimikan upang makapagnilay, upang maunawaan natin ang kahulugan, ang mabuting maidudulot sa kabila nitong pandemya ang ating nararanasan. Naway magdala din ito sa atin ng bagong pag-asa. Sa tulong ng pagninilay ng mga salita ng Diyos na araw-araw ay ating napapakinggan at nawa ay
naiisa buhay at nakikita ng konkreto sa ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang makapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may matibay na pananalig at sabihin po natin sa bawat panalangin, iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan, naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapa mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na pinakamamahal.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo at minamahal naming pintakasi, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo tigit, kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos na sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong makikibahagi sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal, maawain at mapagpatawad na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, umayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.